Hello guys, welcome sa aking vlog. Nasa ulit tayo, nasa labas, nasa galaan kasi may pupuntahan tayong tao dito sa Purok Sais. Nandito na ako ngayon guys sa kampo ng mga Aligonsa. Ayan dito sa daanan na to. Punta tayo kay Lito Bagobe. Dito ata 'yon. Magandang araw po. Anti po yay bandi kuli ng ilang bining. Kuli ng bining po. Bernal. Bernal, bining, no? Bining daw, Bernal. Magandang araw po. Saan po dito yung daan ng papunta kay ilang bining? Ay, God, ang kayo din sa Pili ko doon sa Ginipang. Sa Ginipang pala. Yung bahay. Yung mataas na bahay doon na Bining Bernal po. Oo, biniranda yun. Opo. Sensya na po. Salamat. Akala ko dito. Wala na dyan eh. Wala na. Salamat. Salamat po. Ayun guys. Pasok tayo dito sa daanan na to. Magandang araw po. Boss, saan dito yung bahay ni Inang Bining? Inang Bining Bernal. Dito po. Salamat. Magandang hapon po. Nay, saan dito yung bahay ni Inang Bining? Ay, dito. Salamat ho. Maakit ng si Kuya. Boss. Opo. Tabi tayo. Magandang araw po. Boss, dito ba yung bahay ni Inang Bining? Inang Bining. Sino? Kilala niyo boss si Lito Bacobe? Ito pa ilang bahay ni Kuya Lito. Magandang araw po. Nasaan si Kuya Lito? Ay, ikaw po? Oo. Ayun guys, andito na kami sa bahay ni Kuya Lito kasi nag-message siya. Naiyak si Totoy. Nagpa-CT scan po kayo ng 2022? Opo. Tapos ano pong nangyari? Naggamot po ako ng 6 months. Opo. Tapos po, nung 2020, nakalipas ng 2022, 2 taon po na, hindi na ako naggamot. Tapos ngayon na lang po bumalik yung ko po, may acute gastritis po ako, sir. Tapos masakit yung dibdib ko. Tapos CT scan ako ulit sana kanina kasi wala po akong pambayad ng 399 yung gamot na i-inject sa akin para po malaman kung nagamot na po yung head injury ko na tinatawag na brain cancer. May namuong dugo sa ulo ko, sir. Po yun. Nandito po yung lahat ng gamot ko, sir. Ayan guys, narinig nyo yung salaysay, tsaka explanation ni ate. May sakit siya, kailangan niyang operahan, kailangan niyang CT scan. Pero yun yung medyo mahirap dito sa Pilipinas kasi, na yung may sakit, yung pa yung naglalakad, bakit hindi na lang siya pwedeng magkaroon ng representative at yun na lang yung maglalakad papunta ng munisipyo, kay mayor, kung saan-saan pa provincial kasi nangingi daw siya ng tulong. Siya pag naglalakad mismo, sarili niya, siya na nga yung may sakit. Gusto ko lang guys, pagkita yung bahay nila ha. Papakita ko lang po. Opo. Parang naiisip ko yung bahay namin dati, ganito din. Yeah, talaga. Ganito. Nangangahoy din ako. Tago mo yan, Pawis nga ako, sana matupad yung pangarap ko. Hindi ko siya matulungan. Hindi ko kayang lumakad-lakad. Opo. Tsaka yun na nga po, mahirap dito sa atin ang style, ang sistema, ano po. Kung kaya ko sana siyang matulungan, kahit ako ang kikilos para sa kanya. Kagaya yung nasa ospital siya.
sinabihan na nga, nahihingi ka na nga sa malasakit. Hindi pa nila inano yung ultrasound niya. Nagbayad pa kami Nagbayad kasi ako, sir. sabi nila hindi walang available na driver na papuntang iba. O kung ano, nagbayad pa kami ng 1.8 para ma-ultrasound siya. Mahirap na nga. Nung Nag-ano pa. hospital ako, in-schedule nila ako ng Sabado. Ultrasound siya. Nagpasting pa ako ng Friday. Tapos sabi no, sir. Malakad lang. Pagdating ng umaga ng Sabado, pinagsabihan nila ako na cancel daw po, Martes po daw po yung ultrasound ko. Sabi ko, masakit na po yung tiyan ko, nangihina na po ako. Kaya kung pwede po, ipa-ultrasound niya na po ako. Sabi ng sa ospital, wala daw pong available na driver. Kaya po nung araw na Sabado, nagpasting po ako. Kasi po, tinis ko po yung gutom at sakit, sakit ng katawan ko, tiyan, dibdib. Ano dyan kayo? Tumawag po kami kay Mayora na humingi kami ng tulong ng sasakyan ng ambulansya para po ma-ultrasound kami. Pero po, ginawa ni Bubibdani, tinawagan po yung mga duty na driver ng ambulansya. Kaya po, nung araw na yon, nagpo-ultrasound po ako sa ambulatory. Cash po yun, 1.6 po. Hindi ko ninintay po yung sinabi nilang Martes na sa malasakit. Dahil Masakit na po. masakit na po talagang tiyan ko. Hindi na po ako makahinga. Tapos nung yun, kinabukasan, pinalabas na po na nila ako kahit meron pa po akong nararamdaman. Hanggang ngayon, simula nung 18, lumabas ako doon. Hanggang ngayon, masakit. Nilalabanan ko lang po yung sakit ko, sir. Alang-alang lang sa mga anak ko. Sa pamilya ko, gusto ko na pong gumaling. Paano po yun, ate, pag halimbawang yung findings ng CT scan mo, kailan mo operahan? Kailangan ko ng tulong kung saan kumakahingi ng tulong, sir, para kung gagaling na ako. Kaya, tulungan mo ako, sir, sa mga staff, sa mga sponsor mo. Kasi, ilang taon na to, sir? 10 years, hindi lang, sir. Ibig sabihin po, matagal na ng ano. Opo. Pero siguro ngayon, nag-aakit na po, Hindi pa anak sa nag-umpisa doon sa anak niya. Hindi, napapayak lang po ako, sir, sa mga kaibigan ko. Bakit po, Kasi, sir, nung malakas pa po ako, tinutulungan ko sila. Malakas siya, narasya natutulungan. Ngayon, Tinutulungan ko wala sila, na sir, pero nagkasakit na ako. Idalawin man lang ako sa higaan ko, hindi nila ako dinalaw. Kahit silipin lang po yun ako. Kaya mahirap pala po, sir, na may inuuna po yung kaibigan mo kaysa pamilya. Kasi kapag inuna mo yung kaibigan mo ngayong kagipitan, di ka nila kilala, sir. Kaya ngayon, buti pa si Minche Bernal, kahit ganyan siya kahirap, pinapunta niya ako dito, bigyan po ng pagkain. Pinapalakas po niya yung loob ko, sir. advice ko po sa iyo, ate, yung salitang pagtulong, hindi ka makakatulong kung ikaw mismo mahina ka. Yun po yung consequence doon. Kailangan palatisin mo yung sarili mo at yung stable ka na sa kakatulong para halimbawa kung may problema, ikaw mismo matibay ka. Tinutulungan ko po Opo. sila, sir. Buong araw yan, sir. Tinutulungan ko sila. Yung hindi po nila kayang ayusin, inaayos ko po yan, sir. Tapos nung ako nangailangan sa kanila, hindi nila ako tinulungan kahit silipin man lang. Pag po kayo mag-alala, ma'am, pag ang magtanim ng sama ng loob, masama yan. Ano yun? Relax lang. May balance naman ang buhay. Kung mayroon kang binibitawan, meron ding pupunta sa kamay mo. Yan yung tandaan. Pangalan niya, Michelle Marinas. Siya pala yung nag-message sa akin kanina. Ginamit niya yung account ng asawa niya, si Kuya Lito Bagobe. Kaya inahanap ko yung lalaki kanina pagdating dito. Yung pala si ate yung nangangailangan talaga ng tulong. Medyo siguro pag makikita yung CT scan niya, makita yung result, baka meron pa siyang internal disease like yung nga sinabi niya, may brain tumor siya.
Makikita naman niya sa CT scan. At ayun, 3.9 daw yung kailangan niyang pera para matapos yung niya, examination niya, tsaka yung gamutan na gagawin sa kanya. So kumakatok po ulit ako sa puso nyo, sa mga sponsor dyan. Nilalapit ko po muli si ate sa inyo. Kailangan talaga niyang tulong. So paano yan guys? Sana mag-reach out kayo. I-contact nyo ko directly sa account ko sa Messenger. Tapos doon po tayo mag-usap para maipaabot natin yung tulong kay ate. Ayan guys. Natapos natin puntahan si ate Michelle. Natakot ako sa sa sinabi niyang may brain tumor siya. Kung sana manalo ako sa loto. Bigyan ko na siya agad-agad. Nakakaawa naman. Yun yung mahirap din dito sa atin, no? Na kailangan ng tulong, ganyang immediate, urgent. Tapos walang perang magamit. Kailangan pa niyang pumunta dito, papunta doon. Nakakahabag. So ayan guys, tapusin ko yung vlog ko na to dito sa kay Ate Michelle dahil may pupuntahan pa tayong isang tao doon sa kabilang prok. So bye-bye po.